Bago tayo magsimulang manood sa ating pelikulang e-recap ngayon, pwede bang maglambing na i-like at i-share ang ating channel? Salamat! Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay may pamagat na jumper. Si David Rice ay isang binatang namumuhay ng payapa at normal sa maliit na lugar sa kanayunan. Kinausap niya si Melly na kanyang kaklase at hinahangaan. Binigyan ni David si Melly ng snow globe bilang regalo at tinanggap ito ni Melly ng walang alinlangan. Ang isa pa niyang kaklase na si Mark ay nangialam at kinuha ang regalong binigay niya kay Melly, para sa rin ang binatang si David. Pagkatapos itinapon nito ang snow globe sa may nagyayelo na lawa. At sinubukan ni David na kunin ang snow globe sa may lawa, pinigilan siya ni Melly ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Hanggang sa bumigay ang kanyang tinatapakan na yelo at nahulog siya sa lawa. Dali-daling tumakbo si Melly para tumulong ngunit hindi na makalabas si David. Dahil tinatangay siya ng agos papalayo at hindi na siya makaahon sa itaas. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang siyang napadpad sa library. Gulat na gulat siya kung anong nangyari, kaya dali-dali na lang siyang lumabas sa library na basang-basa. Nang makauwi si David sinabihan siya ng kanyang amang si William na late na siyang nakauwi. Si David ay namumuhay na kasama ang kanyang ama dahil iniwan na siya ng kanyang ina. Nung siya ay bata pa. Sinundan ng amang si William si David para kumprontahin, ngunit nilak ni David ang pinto at pilit binuksan ng kanyang ama ito. Nung nabuksan nito ang pinto, bigla namang nawala si David at napunta ito sa library. Naisip ni David na ang bagong natuklasan niyang meron siya ngayon ay susi para siya yumaman. Umuwi siya at kinuha ang perang inipon niya at nagpasya siyang lumipat sa malaking lungsod para magsimula ng bagong buhay. At tapos sinubukan ni David na mas lalong pa niyang matutunan ang kakayahang meron siya ngayon, nag-ensayo siya sa park. Kung paano kontrolan ang kanyang kakayahang mag-teleport. Tiningnan ni David ang magazine at sinubukan niyang mag-teleport papunta sa mga tourist atraksyon na makikita niya. Nakita niya ang Empire State Building at nalala niya doon nakasama niya ang inang si Mary. Dahil wala siyang pera nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihan niya para magnakaw sa bangko. Nagtanong siya kung saan pwede makigamit ng CR, pero habang naglalakad siya nakita niya ang vault na naglalaman ng maraming pera. Nang gabing yun nag-teleport si David sa bangko at kinuha ang mga pera sa vault at nakailang balik pa siya. Kinabukasan iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nagyaring pagnanakaw sa bangko. Dumating ang detective na si Ronald Cox. At hiniling sa bangko na hingiin nito ang TV footage para tingnan at malaman kung sino ang mga taong pumasok sa araw na iyon. Sinabi ni Ronald Cox na hindi nabuksan ng vault paano ginawa ang pagnanakaw. Lumilitaw na kilala ng detective ang mga taong magnanakaw na nag-teleport. Si David ngayon ay nabubuhay na sa luho. At lahat ng gusto niya ay makukuha. Ang kanyang apartment ay puno ng mga larawan ng iba't ibang lugar. Nang gabing yun nag-teleport si David sa isang bar sa London at makikilala niya ang dalagang makaka-jog-jog niya ng gabing iyon. Samantala ang isang jumper ay nag-teleport sa gubat at nahuli ng detective na si Ronald gamit ang mga kable na pampahinto ng teleportation. Pinatay ni Ronald ang jumper at tapos nakatanggap siya ng tawag sa susunod na lead kung sino ang isusunod niyang jumper. Bumalik si David sa New York sa kanyang apartment at nakita niya doon si Roland. Sinabi ni Roland kay David na iniimbestigahan niya ang nangyaring pagnanakaw sa bangko ngunit hindi siya mula sa pulisya. Hiniling ni David kay Roland na umalis ngunit kinuha ni Roland ang baton na dekuryente at ginamit ito kay David. Sinubukan ni David na tumakas ngunit hindi siya makakagamit ng maayos sa kanyang kapangyarihan dahil sa kuryente. Isang matinding paglalaban ang nangyari sa kanila. Ngunit pinipilit pa rin ni David na makatakas hanggang nakateleport ang cable ng baton ni Roland. Sa kanyang dingding. Sinundan ni Roland ang cable at unti-unting sinisira ang pader papunta kay David. Ngunit dali-daling nakateleport si David dala-dala ang isang bagkos ng pera. Ngunit hindi sumuko si Roland, tiningnan ni Roland ang mga larawan sa apartment ni David at pinadala ni Roland isa-isa ang kanyang tauhan sa mga lugar sa larawan. Tinitingnan din niya ang mga gamit ni David at nakita niya doon ang larawan ni Melly. Makalipas ang isang segundo lumipat si David sa kanyang lumang silid. Nakarinig si William ng ingay mula sa baba at pinuntahan niya ito dahil alam niyang si David ito. Dahil namimiss niya ang anak ngunit sa pagbukas ni William sa pinto ni David bigla namang nag-teleport si David.
Kinaumagan naisip ni David na bisitahin ang ama ngunit hindi niya magawang lumapit at makipag-usap dito. Sa halip pumunta siya sa bahay ng dalagang si Melly at laking gulat ng ina ni Melly na buhay pa si David kaya niyakap niya ito. Ipinaalam niya kay David na nagtatrabaho si Melly sa bar kaya pinuntahan niya ito ngunit para siyang nahihiya nang makita niya si Melly. Sinubukan ni David na umalis ngunit hinawakan siya ng lalaking si Mark na nakasalubong niya. Pinaalam ni Mark kay Melly na nakita niya si David. Nang magkita ang dalawa hindi nakatiis si David sa binatang si Mark kaya agad niya itong sinuntok hanggang napang-abot sila sa labas at dinala ni David si Mark sa ibang lugar habang walang nakakakita. Lumitaw sila sa bank vault na ninakawan ni David noon, iniwan ni David si Mark doon sa loob ng vault. Bumalik si David kay Melly at nagkwentuhan ang dalawa. Sinabi ni David kay Melly na nagtatrabaho siya sa bangko at tinanong niya si Melly kung kumusta na at ang sagot naman ni Melly na nangangarap pa rin siya na makapunta sa iba't ibang lugar. Kaya inalok siya ni David na maglakbay sa Rome na kasama siya. Tuwang-tuwa si Melly nang marinig yun at sa likod noon nandun si Griffin na nagmamasid sa kanila. Pagkalipas ng ilang oras nasa Rome na si David at Melly. Sa kabilang banda si Roland naman ay nagpapanggap na agent ng CIA. Para mapuntahan si Mark na nasa police station. Tinanong niya ito kung paano siya napunta sa loob ng vault kaya sinabi naman ni Mark ang totoo. Nalaman din ni Roland na kaka-rating lang ni David at Melly sa Rome. Sa Rome si Melly at David ay nasa apartment at nag-uusap sa kanilang mga buhay, pagkatapos naman nag-umpisa ng maglaplapan ang dalawa. Sa Rome habang pinagmamasdan sila ni Griffin sa malayo, sinubukan ni David at Melly na pumasok sa Colosseum, ngunit sarado pa iyon at habang malungkot si Melly nag-teleport si David at pumasok sa Colosseum, at binuksan ang pinto sa gilid, nang makapasok na sila ginala nila lahat sa loob habang nag-uusap. Habang binubuksan ni David ang mga pinto na sarado nakita niya si Griffin doon at binaliwala niya ito ngunit pinaalam ni Griffin na marami ang mga jumper sa mundo. Pinagalitan niya ito dahil dinala niya si Melly na hindi naman jumper ito, at hindi ito nag-iingat habang nakikita sila ng ibang tao. Sinasabi ni Griffin kay David na may mga grupo ng mga tao na gusto silang hulihin ng mga jumper, sa sandaling iyon nakapasok ang mga Paul Eden na gusto silang tugisin. Nagulat si David nang matamaan siya ng baton at hindi na siya makateleport at makagalaw, habang si Griffin naman ay iniiwasan ng mga Paul Eden dahil sa kanyang karanasan. Nag-teleport siya isa-isa sa mga tumutugis sa kanila at isa-isa niya itong pinatumba. Sinabi ni Griffin ang tungkol sa mga Paul Eden kung bakit sila gustong hulihin bago ito umalis. Biglang lumitaw ang babae na empleyado sa Colosseum at humihingi ng tulong. Agad namang hinanap ni David si Melly para umalis, ngunit humihingi ng paliwanag si Melly tungkol sa nangyari. Bago magpaliwanag si David hinuli agad siya ng mga pulis dahil sa pagpasok sa Colosseum. Sa pulisya habang si David ay tinatanong ng mga pulis sinabi niya na sila ay isang turisto lamang na lumabag sa patakaran ng bansa. Laking gulat ni David nang may pumasok na babae at ito ay si Mary na kanyang ina. Sinabi nito kay David na may masigit pa na pupunta dito yun ay ang mga Paul Eden. Sa pag-alis ni Mary may iniwan itong susi at umalis, habang hinahabol ito ni David bigla namang nawala si Mary. Pagkatapos nakipagkita si David kay Melly at dali-dali silang umalis. Pagdating nila sa airport sinabi ni David kay Melly na kailangan nilang maghiwalay. Nalungkot si Melly ngunit patuloy pa rin siyang sumakay mag-isa. Dumating si Roland sa bahay ni William at pinakilala ang sarili bilang bahagi ng IRS. Nagtanong si Roland tungkol kay David ngunit hindi nakipagtulungan. Hiniling ni William kay Roland na umalis ngunit hindi ito umalis. Pagdating ni David sa hideout ni Griffin nakita niya si Griffin doon at nakita niya ang dingding nito na puno ng larawan ng mga Paul Eden sa buong mundo. Ayon kay Griffin na ang mga Paul Eden ay pinaniniwalaan na ang mga may kapangyarihang mag-teleport ay para lamang sa mga Diyos, at sinabi niya kay David na ang mga Paul Eden ay hindi nagdadalawang isip na pumatay ng sino man mahanap lang si David. Napagtanto ni David na ang kanyang ama at ina ay nasa panganib, kaya nag-teleport siya sa kanyang ama at nakita niya itong wala ng malay, dinala niya ito sa ospital at ang mga doktor ay nagmadali na tulungan ang ama ni David. Bumalik si David kay Griffin para makuha ng impormasyon tungkol kay Roland ngunit sinabi ni Griffin na wala itong silbi dahil sinusubaybayan nito si Roland sa loob ng
Higit pa sa 10 taon. Inalok si Graf Finn ni David na tutulong siya sa paghuli kay Roland ngunit tumanggi si Graf Finn. Nag-teleport si Graf Finn papuntang China at sumunod naman si David. Kinukumbinsi pera ni David si Graf Finn na tulungan siya, at sa wakas sumang-ayon din ito at sinabi ni Graf Finn kay David kung saan makikita si Roland. Nagpasya silang maghiwalay at kukunin ni David si Melly habang si Geffen ay bumalik sa hideout para kumuha ng sandata. Pinuntahan ni David si Melly sa apartment nito at sinabihan niya ito na sumama ngunit sinabihan siya ni Melly na ayaw niya na itong makasama. Sinabihan ni Melly si David na umalis ngunit nakita nito si Roland at iba pang mga lalaki. Sinabi ni David ang katotohanan tungkol sa kanyang kapangyarihan bilang jumper. Dahil alam niya na nasa panganib sila dinala niya si Melly at nag-teleport papunta sa hideout ni Graf Finn. Si Roland pumasok sa apartment ni Melly ngunit wala siyang naabutan. Ngunit nakita ni Roland ang jumpstart kumuha sila ng isang contraction at itinakda ito sa ibaba ng jumpstart. At nabuo ang isang portal at makalipas ang ilang segundo lumitaw si Roland. Nagtago si David at Graf Finn at habang nagtatago sila nakita ni David ang larawan ng kanyang ina na si Mary na nagkakahulugan na isa siyang Paul Eden. Sa sandaling yun hinuli ni Roland si David gamit ang cable nito. Nang akmang papatayin na si David bigla namang hamarang si Griffin at binambo niya ito ng apoy para harangin ang teknolohiyang gamit ni Roland. Nag-teleport si Graf Finn dala ang bus para ipasagasa kay Roland. Ngunit buhay pa rin si Roland, ginamit muli ni Graf Finn ang apoy para itulak si Roland pabalik sa wormhole, at sinundan niya ito para labanan ulit. Sa kabilang banda niligtas ni Melly si David, pinutol niya ang mga wire na nakapulupot kay David pagkatapos pinagtapat ni David na siya lang ang babaeng mahal nito. Kinuha ni Roland si Melly ngunit hindi na naabutan ni David. Nais ni David na iligtas si Melly ngunit naghanda muna si Graf Finn ng mga bomba, para dalhin ito sa apartment at patayin ang mga Paul Eden ng isahan. Ngunit hindi pumayag si David dahil madadami si Melly at nagsimulang mag-away si Graf Finn at David, sa pagte-teleport nila napunta sila sa tuktok ng Emperor State Building kaya itinapon ni David ang detonator tapos tumalon. Nag-teleport si Graf Finn ng truck para ipatama kay David. Nagmakarating sila sa lugar na may digmaan hindi nila pinansin ang digmaan at patuloy pa rin sila sa pag-aaway at kinuha ni Graf Finn ang detonator. Itinulak ni David si Graf Finn sa tower ng kuryente at nakulong ito doon. Bumalik si David sa apartment at nakita niyang nakatali si Melly. Nang iligtas na ni David si Melly ginamit ni Roland ang baton at nahuli din ito. Naghanda na si Roland na patayin na siya. Humingi ng tawad si Melly sa kanyang panghuhusga sa lahat at ibinigay ni Melly ang suporta dito para lumakas ang kapangyarihan ni David. Biglang nawala ang silid sa gusali at ay tineleport sa may Huron River, habang nalulunod si David sa tubig, lumangoy si Melly at iniligtas siya, at nag-teleport sa lumang library. Nang sampilan ni Melly si David para magising nakita ni David si Roland na nandun parent, ay tineleport ni David si Melly para maging ligtas at binalikan si Roland. At dinala sa libog na lugar sa kuweba ng Grand Canyon, bago siya umalis sinabi niya kay Roland na siya ay isang mabuting tao. Makalipas ang ilang araw pinuntahan ni David ang kanyang ina at natuklasan niya na may anak din ang inang si Mary na babae. Sinabi ni Mary na iniwan siya dahil alam niya tungkol sa kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Melly na tinanggihan niya ang pagiging Paul Eden dahil mahal niya ang anak. Sa pag-alis ni David kasama si Melly papunta sa ibang lugar. Dito na po nagtatapos ang ating recap. Kung hindi pa kayo nakasubscribe pakipindot naman at pwede na rin bang pakishare. Salamat po.